Ang pakikipag-isa kay Kristo. Ang tao na itinuturing ng Diyos na patay dahil sa kasalanan ay muling magkakaroon ng karapatan sa buhay kung makikipag-isa siya kay Kristo. Efeso 2, 4-6 Magandang Balita Biblia. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Kailangan ng tao si Kristo, ngunit hindi sapat na maniwala o sumampalataya lamang sa Kanya. Ang kailangan ay makikipag-isa ang tao sa Kanya. Ito ang paraan upang matamo ang habag at pag-ibig ng Diyos. Paano magiging isa kay Kristo ang mga tao? Efeso 2, 14-15 Magandang Balita Biblia. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudiyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Upang maging isa kay Kristo ang mga tao, kailangang mapabilang sila sa isang taong bago na ginawa ni Kristo. Ang kabalangkasan ng taong bago ay ulo at katawan, si Kristo bilang ulo at ang iglesia bilang katawan. Kolosas 1:18, Magandang Balita Biblia. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Para ma-follow kita, mag-comment, like and share ka para mabisita ko ang bahay mo. Maraming salamat.